Okay, morning guys. So, into this video ay ituturo ko sa inyo kung paano gamitin ang social media marketing. Particularly, magsisimula tayo dito sa Facebook. Magko-concentrate tayo dito because pag ginawa mo ang social marketing, kailangan may isang focus ka lang muna na establish mo yung strength mo sa isang social media, and then later on mag-scale up ka pag magaling ka na sa ginagamit mong current platform mo. Like in our case, gagamitin natin ang Facebook at yan ang pagsisimulan natin. And of course, ang mga tools na kailangan mo ay of course simpleng cellphone lang, isang cellphone na may camera. Yun lang yung kailangan mo. Hindi mo na natin kailangan ng fancy cellphone na mga medyo mamahalin, hindi na mo natin kailangan yan. And of course, kailangan mag-download ka rin ng kumbaga ng video editing app mo like CapCut o kaya yung KineMaster. So yun, maghihiwalay ako ng mga videos doon para matutunan nyo kung paano gamitin yun. Okay guys, so the very next thing that we have to do is we have to understand kung ano yung niche o kung anong interest na gusto nating pasukin. Ibig sabihin ng mga interest to is like gusto mong magbenta o mag-promote ng sarili mong product, like halimbawa mga used clothes, ukay-ukay sa madaling sabi, your service, or mga niluto mong produkto. Depende kung anong gusto mong pasukin. You must think and focus on that first, kung ano yung hilig mo, para at least mas madali mo itong magawa. Okay guys, so pumunta tayo ngayon dito sa ating Facebook feed. Ito yung pinapakita ng Facebook sa public, especially dun sa mga friends mo. So una pa lang meron ka na kaagad capture audience at yun yung mga set ng friends mo. Let's assume na ready na yung mga short videos tsaka pictures para sa ating ads. Ngayon naman ay iisipin natin kung ano yung ilalagay nating captivating text para dito sa ad na ilalagay natin. Pag gagawa tayo ng text para sa ating organic ad posting, kailangan medyo captivating yung dating, yung bang ano yung maibibigay mo para dun sa mga viewers na papakinabangan nila, para at least alam nilang pakinabang yun at siguradong gagawa sila ng move. For example, ako nagpo-promote ako ng Hello Black, so ang ilalagay ko dyan sa aking text ay, would you like to save up to 32% of your CHB budget? Ngayon, lalagyan ko naman yan ng call to action. Mas madali kasing mag-react ang tao kung meron kang request na gagawin nila. Yun nga yung lalagyan mo ng word na comment how. Pag merong ganon, may isip nila na dapat silang gumawa ng move at yun yung magiging trigger para pindutin nila o mag-comment sila dun sa ginawa mong post na yon. Ang isang mahusay na ad ay laging naiisip nung gumagawa ng ad kung ano yung call to action ilalagay niya. Dahil from there, ini-implant mo na sa mind ng mga viewers kung ano yung dapat nilang gawin dun sa post o paano sila mag-react dun sa post na ginawa mo. So for starters like us, social media marketing, it's good na nanonood tayo ng mga videos about social media marketing para at least nakakapulot tayo ng mga lessons. So ito mga natutunan ko rin, kaya tuturo ko rin ito sa inyo. Ayan. So it's good always to at least study and learn from those who already made it successful. After natin ma-print lahat yung text ads natin, ay pupunta naman tayo dun sa mga prepare nating mga photos and videos, dahil malaki ang may tutulong nun bilang visual at support dun sa text na nilagay natin. So it's really very important na itong text natin at saka yung videos and photos natin ay magko-coincide sila at pareho yung message na pinaparating nila sa ating mga visitors at viewers. It's a good practice na i-review natin palagi yung mga text para sa organic ads posting natin. Ganun din yung mga videos at mga pictures para masiguro natin na tumutugma yung mga mensaheng gusto nating iparating sa ating mga viewers at mga visitors. At nang sa ganun ay kumbaga mas maganda yung message, mas maganda yung reception, yung pagtanggap nila at interest nila ay lalong
makakahila ng focus papunta dun sa pinupost mong ads. Once everything is set and ready, pwede mo nang pindutin yung post at hintayin mo na itong may post sa feed mo. If anything is something like to be changed, anytime naman pwede mong i-edit yung post at i-save mo lang yung update and then magpo-post na siya ulit. Okay, so once somebody comment dun sa ad post mo, from there, pag nakaipon ka na ng marami-rami, pwede mo na silang i-engage by clicking their profile and then mag-o-open ang Facebook Messenger, and from there, don't forget to thank them na nag-engage sila sa post mo, and you mention your intention of doing that, and sabihin mo sa kanila if you're interested to know more about the product. I have a website, you can click the link below and it will explain to you and you can learn more from it. So parang ganun yung magiging tema nung funnel mo. So just remember that we are doing this funneling manually. Wala pa tayong mga bots na gagamitin dahil nagbi-build pa lang tayo from scratch. So we have to learn the foundation of doing this para later on mas lalo nyong maintindihan pag medyo malaki na yung inyong mga leads, at kung mamamanage nyo to is sa pamamagitan na ng bot kung maramihan na. So yun yung mangyayari dyan. But for now, we have to stick on the manual way of doing it for the meantime, para at least ma-learn natin ng gusto yung foundation ng funneling. And another reason why we're doing this manually is that para at least ma-embrace natin yung mga free tools na pwede natin gamitin na without spending much for the meantime. So pag nakaipon na tayo, then pwede tayong mag-reinvest at i-invest na natin to doon sa mga automation na pwede natin gamitin pag nag-generate tayo ng leads natin sa social media platforms. Okay, so once you have started engaging with them, wag mo magkakalimutang magkaroon ng follow-up sa kanila, maybe a day or two. Kumustahin mo kung anong feedback nila sa website mo, kung ready na silang mag-book ng order sa'yo. Make them updated always para ma-convert mo sila sa paying customers. Thank you very much, guys. See you in our next videos. God bless.